nag-headline ano po. Kahapon yata yun sa Manila Times. Although sa sa Facebook ko na nabasa, ang nakalagay ay 1,000,000 o mahigit ang Pilipinong mawawalan ng trabaho dahil sa AI o yung artificial intelligence. At kahit sa ating paligid ay nararanasan din natin, di ba? Lumiliit yung espasyo na ginagalawan, ano? Lalo na tayo ng mga may pananampalataya sa Diyos. Kaya nga minsan, pinipili natin yung mga lugar na pinupuntahan natin o ini-weigh out natin mahigi kung ano yung gagawin natin at sasabihin. Kasi baka mas marami yung walang pananampalataya at iba yung mga pagtingin nila sa atin. Ganun din yung nangyayari dito sa atin. Ayan, dinadala ko na yung mga tigasapang kawayan dito. Si kapatid na Nelson at si kapatid na Marife ay mga pinsan ko. Sila yung aking Australian counterpart. So every Monday, I join with them dun sa online Bible study group nila. At lagi ako namamangha sa grupo na yun because they gather as many as 30 to 40 souls each Monday. Ganun karami. Kaya sabi ko nga, bumabalik sa akin nung ako'y nasa Oman na kalahati ng mga membro ng kongregasyon ay bumabalik kapag kaaraw ng Miyerkules yata yung aming gawain at half of the population of the congregation sit down and kneel down in prayer. So ito yung isa sa tignan natin. We will eat yung espasyo na ginagalawan natin and we have to do something about it. Tayo po ay manalangin. Aming Amang Banal, makapangyarihan sa lahat, Ikaw na tanging Diyos at tagapagligtas ng aming buhay. Dumudulog kaming minsan pa sa iyo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. At nawa sa patuloy na pakikiisa ng Banal na Espiritu sa bawat isa sa amin, mangusap ka, Panginoon, sa iyong mga salita at sa mensahe mo sa bawat isa. Hayaan mo, Panginoon, na naman yung aming mga dalahin sa mga sandaling ito ay isang pang-iwanan namin sa iyong Panginoon. Kunin mo, O Diyos, ang ayaw mo nang kagahin pa namin. At ganun din naman, Lord, yung hindi mo pa tatanggalin, O Diyos. Tulungan mo kaming mapagwagyan nito, Lord, at sumikapan, O Diyos, na sa pamamagitan nito ay mas lalong lumalim ang aming pananampalataya sa iyo. Ganun din, O Diyos, ang dalangin namin, Panginoon, na sa pakikinig namin, Panginoon, ang iyong mga pangungusap ngayong umaga, tulungan mo kami, Lord, na mag-glorify lamang ay tanging Ikaw. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming panalangin. Amen. Nung nakarang Sunday, we talk about yung patungkol sa mensahe ni Isaiah sa chapter 60. And we were encouraged, na lahat ng ginagawa natin, lahat ng paplanuhin natin, lahat kung saan tayo susulong ng Panginoon ay walang iwanan dahil we are all in this together. Sabi nga doon sa huling mga pinagkit natin doon, we know that we are discipling only when we follow the Christ who goes before us. Huwag po natin kalimutan sa serye ng ating mga pinag-uusapan para nasasariwa at napapalalahanan tayo ng lahat ng ito. Ngayong umaga ay bibigyan pansin natin yung sabi nga sa binasa ng pastor kanina, the first miracle that happened. At ito ay pinamagatan natin na a new way for a new wine. At doon po, kung meron kayong mga Biblia, balikan niyo po mamaya habang tinatalakay natin yung mga po pwede nating mapulot at makita sa lahat ng ito at nawa ang ating panalangin ay makatulong ito sa patuloy nating pagpapadisipulo at pagsunod
sa ating Panginoon. Doon po sa John chapter 2, makikita natin doon, mga kapatid, ang maraming bagay. Si San Juan o si John ay inilarawan, no? Ay binahagi ang parte ng gospel na ito, ano po, na kakaiba doon sa tatlong gospel na meron tayo. Dito makikita natin na kung paano ipinapamanhid ni Juan na magkaroon tayo ng mas malalim na pagkaunawa o pagkaintindi sa buhay nang dumating sa ating tagapagligtas. At ito yung mangyayari lamang sa pamamagitan ng pananampalataya ng bawat isa. There is no other way that one can understand, can follow the deep understanding of the gospel of the Lord Jesus Christ kung una sa lahat ay yung pananampalataya mo ay hindi matibay. So ito yung magiging pamantayan natin sa patuloy nating journey sa buhay na tinatawag natin bilang mga disipulo ng ating Panginoon. And if we're going to go through the readings, dalawang bagay yung maganda makita po natin dito. Una, yung people's attitudes and actions. Ano yung ginawa ng mga tao? Ano yung naging take nila rito nung malaman doon sa pagdiriwang na yon na wala ng anak? And pangalawa, what's missing, what's abundant at the wedding at Cana. So dyan iinog yung pag-uusapan natin ngayong umaga. Alam ko na marami sa inyo ay makailang ulit lang nabasa ang mga city na ito. So ang kagandahan, the beauty of the Word of God, every time, it is always fresh. Yamin po ba? Yan. Una po, makikita natin doon na si Mary, si Jesus at yung kanyang disciples ay nandoon sa kasalan. For all the place na magagawin si Jesus at kanyang mga disciples, iba usually nandun siya sa maraming tao and outside the city. But at this point in time, nandun siya sa isang celebration. Marunong din mag-celebrate. Marunong din mag-party-party ang ating Panginoon. Pero kakaiba sa ginagawa natin. In the Old Testament, the wedding feast was a symbol of God's love. Walang pinagtataling puso, walang ikinakasal nung panahon na yon na hindi ito yung outward manifestation ng pag-ibig ng Diyos. Ganon binavalue yung kasal. Kaya sa dating na February 15, meron tayong ginagayak na kasalan dito sa atin. Libre. Sa Tagalog, awang bayad na. Makipag-ugnayan lang po kayo sa pastor's office. Mag-usap tayo kay pastor o sa amin po kung available po kayo. At minsan lang natin gagawin ito. And we are very excited. This will be the first time na magkakaroon tayo ng maraming kasalan dito po sa Muñoz United Methodist Church. Mapapasin mo rin kung you're fond of reading the four Gospels. Yung writings ni Juan, hindi niya binabanggit si Maria. Ang lagi niyang binabanggit ay ina, babae, ina. Yeah, thank you. So, it's never mentioned by Johannine account o narrative yung pangalan mismo ni Maria. At sa pamakikita natin dito, mga kapatid, kung bakit naroon si Maria. Si Maria ang sumisimbolo nung nakaraan, nung Old Testament. Tatandaan po natin yan,
Mary represents the Old Testament culture, tradition. And it is about to end sa istorya nito. Pangalawa, si Jesus, of course, together with his disciples, is now coming in, to present the New Testament. At ito yung meron tayo sa ating panahon na ini-enjoy natin. Mahirap isipin, na natapos ang kwento ng ating Panginoon sa lumang tipan. Amen po ba? Dahil kung pinagbabatayan ng iyong pananampalataya ay pawang sa lumang tipan lamang, nasa ng grace doon. And it was the grace of God kung bakit dumugtong yung Old Testament into another new life. Actually, sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So, si Maria, ang nagre-represent ng Old Testament tradition, culture, and other things, samantalang si Jesus ay sinisimulan na niya ibahagi ito sa maraming tao. And Mary in particular serve as the bridge between the Old and the New Testament. Yan, mamaya babalikan natin yan. Napaka-importante na nauunawaan natin yan bagay niya. We are encouraged by this story every day na tayo ang maging tulay para sa Panginoon. Tayo ay palaging maging masarap na alak sa buhay ng ating kapwa, sa ating community, sa ating family, mga kaibigan, sa ating Panginoon. Sa pamamagitan nito, iniimbitahan din natin si Jesus at nagiging tulay tayo para siya ay maranasan ng iba. Amen po ba? So, hindi ka lang dapat nakaupo na lang dyan. Dahil hindi ka kailanman magiging tulay kung ang gagawin mo bilang anak ng Diyos ay maupo na lang at makinig. We have so many houses in this sanctuary. And we encourage and we invite everyone to please join sa ating mga care groups. Pagka nagbibilang kami ay 100 plus pa lang yung may mga maliliit na bahay. Look at us. This is more than 100. Amen po ba? At ang aking pagtataya, kalahati lang ito yung may maliit na bahay. Kailan kayo pupunta at makikihalubilo sa inyong mga maliliit na bahay? Katulad ni Maria sa istorya ng mga kapatid, let us continue to be the bridge between His Word and the Word to come. Amen po ba? Pangalawa na makikita po natin doon ay the wine runs out. Naubos yung alak. Kung bakit sa lahat ng pagdiriwang tungkol sa kasalan, very particular yung wedding in Cana wherein ang istorya that went around, naubos ang alak. Samantalang ito ay pinaghahandaan ng ikakasal, ng pamilya, ng angkan. At sinisiguro nila na ang bawat dadalo sa handaan ay makakatikim ng masarap na alak. At ang tradisyon noon pala, kapag maaga kang darating at hindi ka mahuhuli, yung pinakamasarap na alak na hinihanda ng pamilya, ang matitikman mo. Pag dumating ka doon sa middle of the celebration, ay yung alak na lang na pangkaraniwan na isiniserve. Hindi ba ganun din, sa buhay ng isang mananampalataya? Kapag ka maaga kang dumarating sa gawain ng Panginoon, mas maraming biyaya kang natatanggap. Mas marami kang nakakahalubilo, nakakakwentuhan sandali, yung mga hindi mo nakikita, napapalakas mo sila. Ganon din ba, nakakapunit ka, ng encouragement sa kanila, kapag ka sa maliit na minuto na kayo ay nagkita-kita, bago ang pagdiriwang na katulad nito, ay napagpapala ang bawat isa. The wine runs out.
At si Maria ay gumawa ng remedy. Gumawa siya ng remedyo. He made an effort para magkaroon ulit ng alak at maging available ito sa mga dumalo sa pagdiriwang. Mary makes an effort to bring about the New Testament after seeing the limitations of the Old Testament. Nagkulang yung alak ng panahon na yun. Katatapos lang ng paglilinis. Yung malalaking sisidlan na yun ng tubig doon sa sinagoga ay laging puno yun, dahil sa washing, sa cleansing nila. Nauubos yun. And it was after the cleansing process na nagkaroon ng kasalan. At ito ay naubos at ginulan. Kaya si Mary, yun niyo yung karakter ni Mary dito sa istorya. Kilala niya, si Jesus. Alam niya kung anong katangian meron ito. Pero hindi niya kailanman dapat saklawan yung panahon kung kailan magdedesisyon ang kanyang anak na si Jesus. But in this particular scenario, nabahala yung Maria. Ayaw niya mapahiya yung pamilya o yung kinasal. Kaya ang sabi niya kay Jesus, wala nang alak. And you know the story, right? Ang sabi ng ating Panginoon doon ay, hindi pa niya panahon. Sa ating pananampalataya, ito po ang nagpapatunay ng sumasapat o tumutugon sa maraming mga kakulangan sa Old Testament ay matatagpuan sa New Testament. I'm going to paraphrase it. Ito ang nagpapatunay, mga kapatid, na yung luma mong pagkatao, kailanman ay hindi magkakaroon ng kaligtasan kung hindi mo ito idudugtong doon sa dumating na tagapagligtas. Ibig sabihin, kung wala kang relasyon sa Panginoon, kailanman ay hindi mo matatagpuan ang kaligtasan. Ito rin po yung sinasabi dito, na sa maraming kakulangan ng Old Testament, it was through Jesus' birth, death, and resurrection, o tinatawag natin the Gospel of the Lord Jesus Christ, ang tumugon sa lahat ng ito. Pasin niyo ba yung istorya, di ba? Nung dumating na ang Panginoong Jesus, hindi na tinatanggap ng kanilang Panginoon ang pagsusunod ng mga hayop, ng mga piniling hayop. Kasi, nung nagsimula na magministeryo ang Panginoon, yun na yung preparation na the only atonement na mangyayari ay yung buhay ng Lamb of God. Sa marami nating pangangailangan sa buhay, hindi po ba hinahanap natin ito? Lalo na sa ating mga mananampalataya sa biyaya at grasya ng Panginoong Jesus. Where do we go when we are desperate? Where do we go pagka tayo ay pagkat ng maraming suliranin sa buhay? Diba? Pumupunta tayo sa New Testament. From the Old Testament, from our old self, natatagpuan natin yung sarili natin dahil wala na tayong pupuntahan. Tatawag tayo sa ating Panginoon at hihilingin natin sa Kanya na pagkalooban niya tayo ng lakas at ng biyaya upang makapagpatuloy tayo sa ating buhay. Nung sinabi ni Maria, mga kapatid, na wala nang alak, Mary took the initiative to find a solution. Sa realidad ng buhay, mga kapatid, sabi nga ng mga kabataan, real talk. Sa ating pagsunod sa Panginoon, hinahanapan ba natin ng solusyon kung paano mas madaling yakapin ng iba ang pananampalataya natin? O dahil sa ating mga gawin, hindi nakakarating ang masarap na alak sa iba dahil hindi tayo ang nagiging solusyon sa problema.
Naalala ko po yung isang post dun sa isang account ko sa Facebook. Yung sa Mary, yung aking main account. May isa doon na post na I find it very appealing. Kaya tinandaan ko yung yung sinabi doon. Sabi ko doon, be happy when God answers your prayer. But be more thankful when God makes you the answer to someone else's prayer. Amen po ba? Bridge, tulay, maging daan ka ng solusyon. Katulad ni Maria. He was fully aware, na pwedeng pagkuhanan. And he made it possible, kinalapit niya yung kanyang anak. Pero hindi siya pinanggit. Kasi hindi naintindihan, ni Maria. Hindi pa yun ang oras. Can we have that same culture? Na kapag may nagtanong sa atin, we exert effort to really help them find the solution. At wag sana ang sagot natin ay agad-agad na, hindi ko alam. Wala po ako noon. Yung iba na lang po, etc. etc. This statement, they have no wine, comes from the Old Testament and awakens in Jesus the action which bring the New Testament into life. Woman, what do you want from me? Nasabi ko sa inyo sa Solomon po. Sabi niya doon, my hour has not yet come. At hindi ito lubos na naunawaan ni Maria. Dahil nung marinig niya ito sa kanyang anak na si Jesus, pumunta siya ulit sa mga servant at sabi niya, gawin niyo na lang kung ano man ang kanyang sasabihin. Gawin niyo na lang kung ano ang kanyang sasabihin. Kung titignan po natin maigi at kailangapin natin ang ating pagiging disipulo, makikita natin na ang lahat ng ating kakulangan sa buhay na ito, sa lahat ng ating mga business sana ay nai-enjoy bilang mga anak ng Diyos, ay naghihintay lang na ito ay hanapin natin sa ating Ama. Pangatlo po, the jars for the washings are empty. Walang laman. Sabi ko po kanina, tapos na yung paglilinis. At yung 6 na sisidlan doon is a man's number. It represents the sin of man. Kaya sila ay kailangan maghugas. Subalit, hindi na nakasapat ang laman ng malalaking jars na yon upang mahugasan ang kasalanan ng tao. Kaya po, nung tumugon si Jesus doon sa kanyang ina na si Maria, ang sabi niya lang, punuin niyo ng tubig. Sumalak ka at itala mo doon sa punong servant. Kaya nung tinikman ito na yung pinakamasarap na alak na natikman mismo na punong alipin niyo po. So anong sinasabi sa atin doon, mga kapatid? Yung mga ginagawa nung panahon ng lumang tipan, nung wala pa ang Panginoon at di pa siya nagministeryo, ay hindi na nakakasapat. It is no longer capable of generating new life. Kaya kailangan ng pagbabago. Kailangan ng transformation. And this is the reason why the 6 jars need to be filled up. Ito ang malaking dahilan ng ating Diyos Ama kung bakit niya ibinigay si Jesus sa atin, sapagkat ang pagsusunod ng hayop at pag-aalay nito upang malinis ang kasalanan ng sanlibutan ay hindi na sapat. Doon sa nangyaring kasalan sa Kana, mga kapatid, ito yung nagbadya o ito yung naging hudya na dumating na nga si Jesus. At pagkatapos nito, mayroong 5 sunod-sunod na mga himala na ginawa ng ating Panginoon. Sa huli po, ang sabi po niya doon, do whatever He tells you. This is the final
directive of the Old Testament na sinabi mula sa kanyang Ama. Pagkatapos nito, lahat na ng mga instruction ay nagmula na sa ating Panginoon Jesucristo. At hindi na siya nanghihingi ng permiso. Hindi na niya tinatanong kung sino yung mga nandoon. When God speaks, when Jesus speaks during that time, moving on, nasaksihan ng mga tao ng panahon na yun, yung authority na binigay sa ating Panginoon Jesucristo. Nagulat sila dahil marami pang natira doon sa alam. So anong manifestation nun, mga kapatid? Bakit marami pa ang natira? Yung mga natira na yun, mga kapatid, doon sa isang nabasa ko, ito yung ini-enjoy natin ngayon. The wine in Cana came to us. At ito yung naghuhugas ng ating mga sarili. Ito yung nagpapabago sa atin. Today, we are celebrating our annual Everybody's Birthday. A very special occasion at the start of every new year. Patuloy nating sama-samang tahakin at nasapin ang bagong daan para sa bago at pinakamasarap na alak, si Jesucristo. Let us once more express our faith and allegiance to the Lord. And like Mary and the disciples, let us be the bridge that extends the mission of the Lord. Let us give generously to His ministry para po tuloy-tuloy na malasap ng mas nakakarami ang pinakamasarap na alak at ang hindi mapupos na daloy ng tubig ng buhay. Magpapatuloy ito sa iyo, sa inyo, at sa bawat isa sa atin. Let us do whatever Jesus told us to do. Kayo po ay manalangin. Salamat, Panginoon, sa umagang ito, O Diyos. Salamat po sa unang himala na ginawa mo, Panginoon, sa aming buhay, na kung saan, Lord, nagbago ang marami sa amin. Salamat po, O Diyos, sa mga patotoo ng mga nauna sa amin na siyang naging tulay upang kami din, Panginoon, ay makakilala at makatikim, Panginoon, ng napakasarap na alak na ito. At salamat, O Diyos, na marami sa amin, Panginoon, na tinanggap ang tungkol sa iyong ministeryo ay nagiging tulay na nga, Panginoon, upang mas marami ang makalakad pabalik, Panginoon, sa iyong kaharian. Tulungan mo kami, O Diyos, na sa aming mga ginagawa, maging sa aming generosity sa maraming bagay, Panginoon. Makita mo ang lahat ng ito, Lord, at gawin mo nga kaming tulay at masarap na alam sa buhay ng marami sa araw-araw. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus.